Ano niya? Kaya, yun ang pamahal dyan. Dapat nilagyan nyo ng kapis talagang totoo. Wala naman pala po. Nanlait ka pa. Hindi mo nalang basahin. Walang kapis. The Pearl of the Orient, Manila, 106.7. Sabay-sabay, sama-samang aangat, Pangga, kami, tayo, ang Energy FM. Pangga, kailan lang halos wala nang tayo. Kailan lang lilipas ang maghapon, walang ako sa isip mo. Pangga, parang kailan lang, parang kailan lang. Pangga, kamakailan lang, halos di ako makapaniwala na padaan ka sa ating dating tagpuan. Kumagumat, napangiti kita. Naalala mo bigla na minsan mo na ako nakita. Na dati, ako lang at ikaw, kompleto na. Ako at ikaw, kompleto na. Pangga, kahit kailan talaga, yun lang ang kailangan. Yun lang pala at ito, kapiling ka na naman. Tumatawa, umiimbag, at masaya na naman magkasalo. Ang puso mo at ang akin, parang iisa na naman. Pangga, magpakailan ba sa ganda ng biyahe mo? Nandito lang ako. Nandito lang tayo. Pangga, ikaw at ako, classic talaga. Pangga, I energy you. Hi, Pangga! Hi, Pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit, sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bayo, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Pangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Hi, Pangga, Energy FM. Pangga! We are number 106. Di pa tapos yung line ko. Sorry. Sige, tapusin. Ano ba yan? Tapusin mo na. Kada biyernes ka na lang ganyan. Sorry. Umpisa ng show, pinaba... Sumakit yung dibdib ko. Chest tone yun. Chest tone. Sumakit yung dibdib. Pangga, we are number 106.7 Energy FM, Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo ng todo-todo! Tignan mo. Maiiyak. Ganun dapat kataas yung energy. Ay, nako, kaya Chico! Papa Jackson? Before anything else, I'd like Yes. to commend and What? greet the entire team of all the DJs of Energy FM. That's Congratulations. including me? Oh my God! Congratulations. Okay. Oh, yeah, for having a very wonderful and dynamic team. Ay, nako, oo naman, di ba? Sabi ko nga I am really proud to say, no, na we are, if not the happiest, one of the happiest Yes, we are. team, or should I say family, no, sa industriya ng radyo ngayon. At, di ba? It's genuine. Like there's no tomorrow. Yeah. Hello po sa mga ibang istasyon.
Hello sa... Ay, bakit? Nakikinig kaya sila sa atin? Ayan, maligayang bati sa Nakikinig inyo. sila. Hello sa inyo ha. Magmula sa pinakakaliwa hanggang sa pinakakanan. No, ng FM o ng AM. Yan, hello sa inyong lahat. O kanina umaga may bisita ako mga taga-AM. Talaga? Habang nagbabalita si correspondent. Diba? Sabi ko parang, ngayon pa talaga kayo pumunta dito. Parang nakakahiya naman dun sa news team ko. Kasi diba? Yun yung si correspondent. Wala nang may ulat na maliwanag yung hayop na yan eh. Merong maliwanag yung back to you anchor. Actually, maliwanag naman yun. Yun lang yung maliwanag. Kanina. Back to you. Sa tagal-tagal niyo pagkasama, hindi ka pa niya kilala. Actually, back to you anchor. Back to anchor ang tawag sa'yo. Lumang term. Oo nga eh. Kaya siya si correspondent. Ay, nako. Bilang malabo din naman. Mga hello ha, mga taga DZME. Ayan. Okay, Chico. Kumusta ka? Ay! Ayan ha. Sagutin mo to na maayos ha. Sige. Oo. Mga panggahilo sa mga nakaantabay sa amin ng Kuyang Chico nyo po ay may pinagdadaanan pero hindi mahirap. Masaya. Oo. Kasi pag when you say pinagdadaanan, di ba, usually it's on the negative notion eh. Pero ngayon, may pinagdaraanan tayo. Pero masaya. Rainbow. Wow! Bading na bading yung rainbow. Di ba? Rainbow. Memorable ba ang kulay ng rainbow? Oo, Roy G. Biv. Di ba? Red, orange, yellow, G, green, blue, indigo, violet. Roy G. Biv. Ayan. Oo nga. Kamusta ka? Roy G. Biv ba ang buhay mo? Parang ang buhay ko ngayon ay parang nag-i-slide sa rainbow. Wow! Parang Care Bear. Kasama ng mga leprechauns. Kung ilalarawan mo sa isang salita ang buhay mo, anong salita ito? Sa salita? Na pwede ipanlarawan sa halimbawa, tanungin mo ako muna. Kung ilalarawan mo, gamit ang isang salita, ang buhay mo, anong salita ito? Na pwedeng gawin sa paglalarawan ng pagkain. Pagkain? Dapat ganon. Ako malapot. Yan. Slow moving kasi. Ang buhay ko ngayon. Malapot. Ikaw. Pagkain. Ikaw ay... Ako malinamnam. Malinamnam. Kinikilig. Hindi ko rin alam. Oo. Sabi ko kasi kaninang umaga, ngayon ko ikikwento, kung sakali man, if ever lang pero wala. So, basta... Recap, sa mga naging honest naman ang Kuyang Chico nyo, di ba? Lahat naman ng nangyari sa buhay niya, actually lahat kami dito, di ba, to some degree napaka-honest namin sa nangyayari sa amin. Actually, tayo na yata yung pinaka-honest sa lahat ng mga taga-radyo, di ba? Ayan, mga bangga, ang Kuyang Chico nyo po ay nagkaroon ng ang tawag doon ay pagsubok. Di ba? O pinagpilian siya. Hindi nga ako pinili. Kaya nga pinagpilian. Okay. Hindi siya pinili. Tapos yung hindi pumili sa kanya nagbalik. Pinili siya ulit. Oh my God! Diba? Do you remember that moment when you asked me paano pag bumalik siya? Oo nga. At sinabi niyang sorry at sinabi niya nagkamali ako. Oo. Brad, nangyari. Ang galing-galing. At ito malupit na part. Namlastik ka nung sasagot mo. Sabi mo, ayaw mo. Ano sabi ko? Sabi mo, ayaw mo. Hoy, sabi mo, huyo ka sa... Oo. Sabi ko ba? No! Sabi mo, ayaw mo na. No, what I told so binabawi mo. Ha? Binabawi mo. Hindi, excuse me. Sabi ko, 'di ba, ayoko magsalita ng tapos, pero for now ayoko ka mo. For now, oo. That time. Mga isang araw lang 'yun. Ano ba, nandito siya kahapon, hindi niyo nakita pag umalis ka kasi. At nakakita lang si Jimbo. Talaga? Si Jimbo lang, oo. At saka si Happy ka? Oo naman. I'm so happy like there's no tomorrow. Bakit ba? Masama ba maging masaya? Dapat nga maging masaya tayo eh. Kayo na? Arte-arte nyo. Landi-landi nyo dyan eh. Oh my God! Itong dalawang magiging mag-asawa na to kinikilig pa. Kaya nga eh. Kayo na? Oo nga. Talaga? Niligawan ka niya o binalikan ka niya? Alin sa dalawa? Paano ba? Oo, bumalik. Did he apologize for not... He did. Oo, numerous times. Like... Were you forgiving? Oo naman. Sino ba ako, no? Para... Diba? Kasi, ayun. Ba't ako kinikilig? Sabi ko, diba? Ang dami na nangyari, ang dami pinag-usapan. Sabi ko, so ano na? So anong meron? Ganyan.
Ang sagot ay, gusto kong itama yung pagkakamali ko. Siyempre, kunyari, sungit-sungit. Humaba yung hair ko noon. Humaba yung hair ko. Tapos yun. Oh my God. Tapos tapos nagsasalita ako doon. Sabi ko, paano yan? Kasi, sabi ko, paano yan, di ba? Masaya naman kayo. Tapos, nagsasalita akong ganyan, bla 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 bla. Tapos bigla na lang umabot doon sa punto na, so, paano tayo? Hindi kasi, nabulunan ako. Parang may umalis sa lalamunan ko. Parang Titanic. Alam niyo ba sa Titanic eksena, yung tumalon si Rose, di ba, tumakay siya you're so stupid, Rose! Hindi makasagot si Rose, sinanghalikan niya, hindi makasagot si Rose. Oo, di ba, ganyan sinakay ni Jack si Rose dun sa bangka, sa lifeboat, tapos nang bababa ng bangka, tumalon siya pabalik sa barko. Oo, di ba, patanga-tanga to. Tapos nakita sila sa lower deck, tapos tinatanong niya si Rose, you're so stupid, Rose, why did you do that? Pero, bago niya masagot, hahalikan ni Jack. Oh, you're so stupid. Ganon ka ba ganon? Oy, hindi ganon. Nakabulunan lang talaga ako. Lang ako na kasi natakpan yung bunganga ko kasi nga na yumakap. Ganyan. Tapos sabi ko, ang bango mo naman. Kaya Chico, ikaw ay main course, siya ay dessert. Anong putahe ka? Anong dessert siya? Kare-kare. Siya siya? Ano ba siya? Caramel? Hindi ko alam. Wala ko masagot. Caramel bar? Dessert. Bakit? Anong kinalaman ng main course at ng dessert? Di ba ako magkatugma? Di ba mga ganon, di ba? Maalat yung pagkain yung dessert. Hindi, basta matamis. Sige. Pero, anyway, basta, ganun nga. Ganun. Congratulations kay Chico. Ganun lang naman. Maraming naduwal ngayong gabi dahil mga bitter sila. Ayan. Bakit? Na-appreciate ko naman yung effort mula Kabuyaw hanggang Ortigas. Diba? And back again to Laguna, diba? Para nag-aksaya lang ng pamasaya traffic. Diba? Umalis siya na alas 5, nakarating alas 8. Para siyang bumiyahe na malayong lugar. May bago ngayon hashtag. Ano? Te, ganda ka. Tsaka yung, sarap mo. Oo nga, bakit? Hello po sa mga appear sa lahat ng mga masasaya ngayon, ha? Mga appear tayo dyan, ha? We deserve to be happy. Oo naman. We all deserve to be happy. Parang tong dalawang tong... Nakikinig ba siya ngayon sa'yo? Sino? Hindi, nasa trabaho siya. Ha? Nasa trabaho. Sundin mo mamaya. Ano oras ba siya lalabas, mga? Hindi na. Hindi mo antayin? Hindi na, magkikita naman kami. Hoy! Patay siya na wala kayo maintriga sa akin dahil nakikikilig. Alam mo, lately napapaligin ako ng mga taong kinikilig ako sa kanila. Yung best friend ko, walang ibang ginawa kundi... Oo nga, si Romero, natutuwa nga ako sa mga posts. Araw-araw di mo jowa online. Tignan mo, parang nagkakatagyawat ako ng dahil dito sa I'm happy for you, kay Chico. I'm happy for me too. I'm happy for all the people who found their significant others ng maayos. Ito. Parang yan, ito mga pangga, iniimbita namin kayong lahat. Ay, wag pala. Iniimbita lang, pero kayo pumunta. Kasi yari, ang aming malapit na kaibigan, si Chris at si G.I. na ikakasal na sa darating na finally! Congratulations to the two of you. Congratulations. August 8 ang kasal nyo, no? I will not forget the date, August 8. Very significant sa akin ang August 8. Kasi yan yung unang araw that I stop eating rice. Every year, pinagdiriwang ko yan. Talaga? Oo. Yan. August 8. Anong maging, Samson ba? Tama? Ha? Anong last name ng dalawa? Pike. Pike. Pike, oh. Social. Amerikano ka? Punte? Pike talaga, Pike. Yan eh. Diba? Yung mga ikakasal dyan at tandaan nyo, mahal-mahal pa kasal, alagaan nyo yan, ha? Kung hindi kayo sure, huwag na kayong gumastos. Dapat Pike na lang, diba? Tapos pag mag-Pike challenge kayo, diba? Pike, do you love me? Anyways, kay Chico, tinawagan ka ni Gary.
Si Gary. Oo, nandiyan na. Gary! Hello? Wala, Gary? 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 Gary! Nawala si Gary. Baya? Nawala si Gary, nawala. Wala si Gary. Yung mga ganyang pangalan pa naman, no. Parang baby boy. Kaya Chico, a lot of people are saying online, they are so happy for you. I'm happy for me too. Ayan. Oy, salamat, ha. Oo. Ang buong Energy FM ay masaya. Para sa inyong, huwag yung pang mabuntis ka, ha. Hindi, actually, nag-iingat naman ako. Nag-iingat naman ako. Oo. Ayoko na sa Earth. Ayoko na sa Earth. Sabi ko nga sa kanya, Oya. Ganda ka. Sabi ko, Oya, hindi pa ako ready. Ano ba? Ganda ka. Kaya, sarap mo. Sarap. Sarap. Ay, nako. Oo nga. Anyway, so yun, talaga, business, freelance, no? Freelance at saka businessman. Sa part ng businessman, anong... Di bali, meron po akong car wash. Bago lang po. Di bali niya... Mabenta ngayon ang car wash siguro medyo ang maganda lang na magandang pwesto lang kukunin mo, di ba? Kikita dahil halos lahat may mga sasakyan eh. Di ba, no? Tapos ngayon, di ba, madumi, maputik, no? Abo, di bali, kalakasan niya ng car wash. Puso ngayon. Kalaban lang ulan. Oo, wala minsan, kahit naman di ba nakakatamad talaga magpalinis ngayon ng sasakyan kasi dudumi din naman. Kaya lang, ang concern ko, yung loob. Diba, yung loob para nalilinisan din. So, ako rin, sir, ganun. Pag okay nang madumi yung... Di ka naman yata pwedeng magpapunta sa karo, sabi mo yung loob lang, ha? Pwede po sa Pwede ba yun? Pwede yun, pero bayaran pa rin. Pwede ba sa'yo? Pero, kung magkano yung presyo ng sasakyan... Hindi na! Bakit ko babayaran sa'yo? Ba't nagagalit ka? Nagtanong ka lang naman. Lugi! Huwag ka magalit. Lugi, George! Lugi! Huwag ka magalit. Mag-asarat! Nako! Ba't ka nagagalit? Hindi naman, wala naman. Nagtatanong ka lang naman sa kanya. Kaya nga. Magkano ba yun? Di ba hindi yung sasakyan? Halimbawa, Innova. Kalesa. 1,000. Ang mahal. Walang lobby, puro labas yun. Lalabatibahin pa yung kabayo eh. Oo nga, Ay, nako. Magkano ang Ferrari na 10-seater? Walang ganun. Meron, wag kang yung ganun yung akin. Walang Ferrari ganun. na 10-seater. Kala mo ba? Bakit nakita mo ba ako mag-drive? Mabagal. Punta ka doon sa Kuya Chico. Mabagal. Anytime. Nanginginig ako diba, dyan lang naman kayo sa Strata. Oo, saan ba? Pasig sa Pasig lang. Sige, magpapalinis ako sa'yo, ha? Sa Car Wash Manila. George, ready na ako. Magpapalinis ako. George! Ba't parang hindi ka na nakasagot? Magpapalinis ka ako. Oo ba? Gusto mo ba ako maglinis? Oo. Ang lalandi ng mga babae dito. Kinikilig sila. Ay, nako. Sige. Bumisita kaya ako dyan minsan. Basic ka dito para at least malaman namin, malalaman. Saan ba yung mo nga ulit? Saan eksakto yung car wash mo? Sa may Along Ortigas extension. Okay. Anong pangalan? The Car Wash Manila. Mali! The Car Wash Ortigas dapat! Anong klase kang nagbi-business? Pakilamero ka daw. Nagalit na si George. Nainis na siya. Nangingi. Natama ako sa pagkakasabi. Pakilamero ka. The Car Wash Manila. Wala naman siya pa isasagot sa'yo. Baguhin mo, diba? Ha? Diba? Para dapat catchy, ganyan. The Car Wash Unicorn. Bading na bading. Pero alam mo pa ba, The Car Wash Ice Cream Sundae. Ang plano ko doon talaga dapat, yung mga car wash boy ko, yung mga bading, tapos para masaya. Oo, para masaya ka. Kasi nagpapasaan sila. Oo. Ay, bakla ka ng
mo ako. Ayan sa'yo! Kasi si Rita. Hindi na natapos. Tatagal niya maghuhugas. Hindi na natapos yung kawan. After 1 week, may ubot si Punsil na. Ay, naku. Ang ginagamit na spongha, yung mukha nung kasama niya. Ay, nako, George. Saya natin no? Napakasaya natin Ay, ba't ba napatawag ka? Ano bang meron tungkol sa mapag-uusapan natin? Ayun, hihingi lang ako ng advice. Naubos na. Naubos na kay Marie. Bakit tungkol saan ba? Sino si Marie? Ikaw, napaka, no? Interesado ka pa May jowa, wag kang Okay. Yun, hihingi lang. Kasi po, bago lang naman yung car wash ko. Ibali nito lang July. Then, hingi kang sabon. Hindi na tapos yung kwento, car wash, anong gagawin natin sa car wash? Ang lakas ng tawa ng mga tao dyan, Ewan ko dito, yung mga dito. Ano ba hingin mo, car wash? Hindi. Patapusin mo kasi muna okay, ako. Sige. Sige, kakalma ako. Wait lang. Papa Jackson, itali mo nga dito. Ano ko, aso? Baka mag-aalulong ako dito. At may tono yung alulong. Dali na, hindi na tayo naka-move on. Ikaw kasi. Ito mo, 10:34 na lahat. Ano ba? Ayan, ano lang, kumbaga, kasi meron akong tao, kumbaga siya yung pinaka-pioneer ko na tao. Sa, Uragon, taga Bicol. Ngayon, nung time na nag-ooperate na yung business, kumbaga siya yung in-appointee ko na tao na taga-lista ng mga nagpapalinis, taga-bantay sa tindahan, taga-hawak ng pera. Officer in charge, ngayon, nagpaalam, umuwi ng Bicol. Tapos, sabi niya, babalik siya after 4 days. Kasi, kaya siya umuwi, na yung nabuntis niya, nanganak na. Tapos, nakabuntis pa siya. Double purpose. Buntis na nabuntis ulit? Oo, ibang babae, magkaibang babae. Masipag. Yun nga. Tapos, siyempre, tinanong ko yung performance niya. Kaso yung mga kasamahan niya sa trabaho, kumbaga, ayaw na siyang pabaligin. Kasi, para daw boss, kung magutos, tapos hindi gumagawa, laging tulog. Ang concern ko kasi dito sa Kuya Chico, yung business, kumbaga, paano lalago kung yung mga sinesulduhan mo patamad-tamad, kumbaga. Gusto ko itong usapan na ito kay Chico. It's all diba? Employment. I like correct. this topic. Tamang-tama. Si Papa Jackson ay may mga, diba? May mga makakarelate. Businessman ka kumbaga. Hindi naman, may negosyo lang. Hindi ako businessman. Di ganun din. Ganun din yun? Hindi primary income ko okay. Sabagay. Diba? Meron, business owner lang. Okay na yun. Okay, sige. Sige, ganun na yun. So, pero ano ba yun? Parang valid ba yun na paano kung yung mga taong naiwan dyan talagang baka nagkampi-kampi lang galit lang sa kanila, di ba? Yun nga, kumbaga, ginagawa naman. Sila, kumbaga, kaso, yung tao kasi, yung una kong taong yun, kumbaga, lagi yung lobo kasi, napagkakatiwala ako sa pera, kumbaga, kaso, nga lang, may attitude ba? May attitude problem. Kumbaga, pag inuutusan mo, lagi naka-cellphone, tapos pag mini-meeting mo sila everyday, kung may pa-meeting ka, nakababad sa cellphone, tapos, yung laging lutang, tapos pag tinanong mo, hindi niya alam. Pero, kumbaga, ba't hindi mo sitahin, di ba? Ano ba, nag-cellphone, tapikin mo yung kamay hanggang mahulog yung cellphone. Ang problema nga, Kuya Chico, nanakawan kami doon sa Carwas. Talaga? Saan na po yung pera? Nanakaw yung cellphone nila. Ang problema, wala na siyang cellphone, pero nakahawak pa rin siya sa cellphone. Paano? Cellphone nung
kasama niya sa truck, kasi yung tao rin, kumbaga, hinihiram niya, babad pa rin siya sa cellphone, kumbaga ganon. Pero hindi naman yun yung kumbaga, manageable naman yung ganong issue eh. Kumbaga, ang ano ko lang, kuya, kumbaga, siya eh, babalik daw siya after 4 days. Ngayon, 2 days na siyang wala, bago pa lang. Ang problema, yung mga iniwang kong tao na yung sa tingin ko, kung hindi na siya babalik na i-appoint ko. 2 days na, pero yung kasi minimum na kinikita ng car wash ko, mahina pa lang kasi bago pa lang. Na 2,000 to 3,000 per day. Ngayon, simula nung nawala siya, kuya, dito, laging, tulad ngayong araw, na 900 lang, 500 lang, tapos kahapon, 900. Kumbaga, hindi ko alam kasi wala akong CCTV pa dun sa area eh. Hello? Oh. Hello? Oh. Kala ko nawala. Yun, kumbaga, ang ko, kuya, kumbaga, hindi ko mapagkatiwalaan yung mga tao kasi feeling ko nagkukutsabahan sila kasi kung wala naman nakatingin sa kanila anytime, pwede nilang hindi ilista. Ngayon, ang problem ko, ayaw kasi ng mga tao ko na papalitin Okay, let's stop right there. Right. Ganun na. George. Sino may-ari? Ako. O tanga, bakit sila masusunod? Boplox. Oo. Kaya nga ako humingi ng pricing. Didiretsahin kita na you are so weak as a boss. Bago pa lang kasi. Kahit na! Brad, ang laki ng kupuhunan ng car wash. Para hayaan mo na iba magdesisyon para sa iyo. Ganito your employees, 'di ba, they are a direct reflection of who you are as a leader. Yes, bro. Ganun kasimple yan. Tingnan mo ang reklamo mo dun sa empleyado mo na mapagkakatiwala cellphone. Aabot ba sa puntong dapat magreklamo ka pa? Hindi ba dapat ikaw kaya mo i-manage yun? You're supposed to give them, rules. Bawal mag-cellphone. And simple rule hindi mo pwede ma-implement. Ganito, alam mo, kanya-kanya tayo wait lang, kanya-kanya tayo ng leadership style, Papa George. Kanya-kanya tayo leadership style. Ako, ganito, bibigyan kita ng hello? Apo. Bibigyan kita ng example. Personal na lang, okay lang ba? Okay lang. Doon sa salon ko, wala akong rule dati kay Chico. Wala akong rule. Okay. Kasi ang rule ng head office, pag na late, 3 late, walang allowance. Na araw na yon, walang sweldo. Yung commission lang makukuha mo. Ganon. 'Di ba? May mga rules, 'di ba sa amin? 15 minutes na na late ka sa time in mo, considered absent. Ganon. Pero ako nung nagbukas ako ng salon, tinanggal ko lahat ng rules. Wala tayong rules. Ang rules ay magkakaroon pag may ginawa kang kalokohan. Halimbawa, walang parusa sa akin ng pagiging late. May nag-abuso, magkakaroon tayo ngayon ng rule. Kasi nag-abuso kayo eh. Kasi lahat ng bagay case-to-case basis sa akin. Pag sinabi natin na pag 15 minutes na late ka, babawasan kita, paano kung emergency talaga? Correct. Diba? So, ganun ako ka-attach sa mga empleyado ko dati. So, ang lahat ng rule ay nagkaroon dahil may ginawa kayo. So, pagka dumating yung time na in-implement mo yung rule sa kanila, wala silang pwedeng sisihin. Sila yun eh. Kung bakit nagkaroon ng ganong rule? Dahil kayo ang gumawa ng rule na yan. Now, ngayon, ang dami ng rule. So, actually, Papa Jackson, ganun ang ginagawa ko. Kumbaga, wala akong rule sa kanila. Basta ang rules ko lang sa kanila, yung 3M lang. Kumbaga, malinis, mabilis, maayos. Yun pala eh. Alam mo, ganito George! Simple lang naman yung yung problema mo. Hindi mo alam, babalik yung empleyado mo. Ikaw ang nag-hire dyan eh. Alam mo, may hinala ako. Comparing 900 ang kita sa mga araw na wala siya. Correct. 2,000 to 3,000 na sa mga araw na nandun siya. The fact na ayaw nila sa kanya, ibig sabihin, magaling siyang mag-lead. Ayaw nila kasi napipitik sila. Correct. Okay. Ganun yun. Malamang, ganun nga. Oo. Ikaw yung kampi niya. At saka tinan mo kasi ang problema mo lang sa kanya yung pag-cellphone. Tinan mo kaya Chico yung yung timeline Ito empleyado mo na to, di ba, nag-cellphone lagi. Tapos umuwi kasi may nabuntis, tama? Baka kasi inaayos niya 'yon.
Baka, kasi baka Malamang. makikipag-coordinate. Alam mo, at some point pa, George, dun sa OIC mo, at some point involved ka rin sa buhay nila, alam mo rin kung ano nangyari. Para maintindihan mo, may mga araw na sasabit yan, may mga araw na, ano yan, ang tawag nun, di ba, incompetent siya. May mga araw na gano'n na hindi siya, sabaw. May mga araw na sabaw, hindi na perfect yung empleyado mo, hindi nila araw-araw magagawa ng 100% yung trabaho nila. Tatanggapin mo yun, may mga araw, di ba, na hindi sila, maximum level yung kanilang performance, 'di ba? Pero it does not make them a bad employee, 'di ba? Or him or her a bad employee. Ganun lang 'yon, Paps. Magpakabit ka sa CCTV mo. Tsaka wag mo hayaan na yung empleyado masusunod. Sinabi, wag niya pambalik 'yon kasi ganito mahigpit lagi na kaiga. Bakit ito masusunod? Ba't nakikinig sa chismis? Ikaw may-ari, hindi ikaw magdesisyon. Bakit ba ako high pitch? Oo nga. Hindi ko alam. Sorry na! Palta mo ng pangalan sa car wash mo. Yan ang pag-usapan natin. O game, palitan yung pangalan. Energy. Pwede. Pwede, bakit? Pangas car wash station, gano'n. Di ba? Halika Pangga. Yan, di ba? Gata kita. Ano daw? Ganun. Kaya magusto ni Betty ko eh. Pangga mo, hugas ko. Parang di maganda. Wag mo sabihin car wash. Sabihin mo. Hugas. Baka. Ang pangit. Actually. Wag mo sabihin car wash, sabihin mo hugas. Diba? Pwede. Kaya lang George! Po. Hindi ka mag-decision para sa negosyo mo. Abo, yun nga. Saka, gusto mo. Yun nga, kaya lang. Ako na mag-decision yan eh. Nagingin ako ng advice. Ito naman, binigay naman namin. Masaya ka na ba doon? Pilit ka? Ay, hindi naman. Hindi naman. Ikaw mag-decision. Kasi negosyo mo yan. Okay. Huwag mo ngayaan na i-manipulate ka ng mga tao mo. Correct. Huwag mo ngayaan. Hindi natin sinasabi na bad people itong mga nagsabi sa'yo niyan. Kaya lang, hindi mo naman maiisip na pangit siyang empleyado nung di lang sinabi sa'yo, di ba? Tama. Oo. Kasi kasi yung mga, isa kasi sila ng mga... Hindi kita maintindihan. Isa kasi sila ng mga sinasabi, hindi naman sila kampi-kampi, pero kumbaga, may shifting kasi sila morning, afternoon, kumbaga kasi siya nakashifting na. Tagalista lang siya sa gabi, sa umaga, then naglilinis. Hello. Yun lang, ha? I mean, kung hindi mo siya mababalik, decision mo yan. Kaya lang, huwag mo siyang babalikin dahil decision mo, hindi dahil nachismisan ka. Okay. Okay? Correct. Saka i-consider mo yung yung kita, di ba? Yung lahat, yung galaw dun sa kumpanya. Alam mo naman yan eh. Alright? Good luck, ha? Papakaros ka mo dyan, ha? Oo. Pa-text nyo lang ako. Sige, alam namin number mo. Sige, Papa. Thank you, Papa. Bye-bye. Thank you, Papa Jackson, Kuya Chico. Bye-bye. Punta ako dyan next Friday. Sige, dali mo yung pang-car wash mo. Ipa-vacuum din ako. Yan. Na-vacuumin mo ko yung higop na higop, ha? Tama na. Bye-bye, George. Ayaw mo mag-usap kami. Bye-bye, George. Ito nga yung show mag-uusap eh. George, bye-bye na. Gusto pa ni Kuya Chico eh. Bahala kayo dyan. Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Iba na naman yung usapan eh. Diba? Baka yan. Ay, no. Pero alam mo kay Chico, alam mo pa, yung pagnegosyo. Kasama ang sakit sa ulo sa pagbe-business, no? Ano yan? Nung una mahigpit ako eh. Alam mo, merong rule book kasi ang bawat negosyo. Meron naman. Lahat naman. Meron kasi sinusunod na rules eh. Pero hindi mo dapat ipapatupad lagi yan. I-consider mo yung tao kung, di ba, may mga tao na may sabit sa ibang bagay. Correct. Diba, alam mo, may empleyado ako na na lagi siyang kasi late. Yung rules ay ginawa yan para maging perfect lahat eh. Hindi na alam naman natin hindi. Meron akong empleyado dati kay Chico na na lagi siyang 10 minutes, 20 minutes late. Lagi yan, consistent siya. Lagi siya. Pero araw-araw siyang huling uuwi para linisin yung buong salon. Diba? Bawi siya eh. May mga ganun eh. So pag tinanggalan ko siya ng allowance kasi late siya, hindi ko na nakita kung anong ginawa niya para sa akin. Correct. Diba? Kasi rules are meant to be bent. Diba? Not really broken but bent. Diba? Ganon, no? Hello po sa mga mga kumpanyang iniwan ng empleyado, masama loob. Hello. Hi. Name drop? No. No. I don't want. Mga pero may mga ganyan, ha?
Oo, kasi may mga empleyado na umaalis ng kumpanya, 'di ba? Sa katulad ng pinag-usapan natin kanina, for a greener pasture. Ibig sabihin para mas okay doon eh, 'di ba? Mas okay sa lilipatan eh. Mas magi-improve, mas okay siguro yung compensation and all. Pero may mga umaalis. May kumpanyang iniwan, wala nang ibang dahilan yung umalis kundi masama loob. Yan, no, may kumpanya aalis yung mga empleyado nila dahil may hinanakit, may sama ng loob, 'di ba? Okay, 'di ba? Parang tapos kapag umalis ka, may issue ka. Ikaw yung masama ugali, no? Siraan ka. Parang talaga ba? Lahat ng umalis may masama ugali? Pare-pareho? May babasahin ako kay Chico na Why don't you ask yourselves, ba't kayo iniiwan? Ang gagaling pa nung umaalis. Kaya Chico, babasahin ako. Basahin mo yan. And eto, ina-apply ko to kahit dito sa Energy FM. Sige, dali. Go. Sa mga empleyado po dyan, baka sakali ma-apply nyo to. Game. Pakinggan natin. Ano ba yan? Ang ganda ha? Sa lahat ng mga empleyado, eto pakilagay, eto original to sa akin. Just do your job. You are not forced to show your loyalty by loving your job. Just do your job. After all, the company rule book has no heart. It has only rules. So, mahalin mo yung trabaho mo by just doing your job. Pag ang oras mo ng pag-alis ng trabaho, 5:00, umalis ka na 5:00. Have a life. Correct. Have a life. Pag ang bandy clock mo, it says, hanggang 5:00 ka lang, umalis ka ng 5:00. Have a life. Kasi alam mo, dyan nag-uumpisa yung sama ng loob ng isang empleyado. Halimbawa, you do overtime every day, pro bono. Hindi ako naniningil, di ba? Hindi ka naniningil kasi nag-overtime ka lang. You just love your company so much and correct. Binigay mo ang buhay mo. Isang pagkakataon lang mapitik ka ng kumpanya dahil nagpatupad ng rule. Kasi wala naman siyang pipiliin ng kumpanya eh. Lahat yan, applicable. Kahit nag-overtime araw-araw, bibigyan ka niya ng rule, ng sanction according to the rules. Correct. Di ba? Nabigyan ka ng memo. Anong maiisip ng empleyado nag-overtime araw-araw? Grabe naman. Di ba nila naisip, araw-araw ako nag-overtime nung ganito, halos 1 year nag-overtime araw-araw, hindi ako nag-file ng overtime. Hindi nila maiisip yun. Di ba? They just look at the rules. So, just do your job according sa pinirmahan mo, period. Totoo. Di ba? Kung ano lang, di ba? Kaya nga yung iba, may mga tao, ako nakikilala na ayaw nila yung ito yung mga mas mabilis pa sa bandy clock, di ba, na kapag alas 4, di ba? At minsan, tinatawanan natin kasi di ba nagiging biro sila, tignan mo mas mabilis pa sa bandy clock. Pero yung iba, when you ask them kung bakit nila ginagawa yun, oo nga naman, may point nga naman din sila. Kasi ito lang yung trabaho ko eh. Di ba? Ito lang yung trabaho at may buhay ako outside ng trabaho ko, no, outside this company. And totoo naman talaga din yung sinabi mo, no. Yung rule book na yan, no. Walang puso yan. When you read it, di ba? It was not made, no, to love the employees. Hindi. Para pasundurin yung care for them. No. Ginawa yan para, ito, sundin. Ang nakalagay dyan, basically, gawin mo to, ito parusa mo. Yan ang nakalagay sa rulebook. Diba? Yung sa, ano man tawag dyan? Yung company handbook. Handbook. Yan ang nakalagay dyan eh. Parusa ang mga nakalagay dyan. So ano yung sanction? Ano yung kakukulang parusa? Correct. Alam mo, pag pinatupad mo yun, you tell your employees na pag 5:00 umuwi ka, the more that they want to stay in the office. Correct. Mas gusto. Kasi walang pressure eh. They are not forced to stay behind because they are required to, because it's actually a happy place to be in. And kino-consider nila na second family na yung bahay, second home na tong yung opisina. Diba? Parang mas maganda kung gano'n. Yeah. Kasi diba, ang sama sa feeling, ang sama sa loob na, parang teka lang. Have a life, mga pangga. Have a life. Ang dami ng ilang taon ako na andito, diba? Binigay ko buong buhay ko pagkatapos, eto lang, no? Gusto nyong maraming ganyan. Implement, Tapos, ito pa mga payo ko sa magkakatrabaho, huwag kayo maging magkaka-boardmates. Dormmate. Huwag niyong gagawin. Ako ayoko din. It's not healthy. Hindi healthy na magkakatrabaho kayo pag uwi nyo magkakasama pa kayo doon. It's not good. Ako din, naniniwala ako dyan. Ilang beses na ako naniyaya na doon tayo sama-sama. Ayoko kayong makasama. Kasi magkakasama tayo. Nananawa ako sa pagmumukha nyo. Diba? Unless, shifting yung schedule nyo, hindi kayo nagkikita sa office, diba? Malaking kumpanya, nasa kabilang building ka, okay lang yun. Pero yung sit, diba? Side by side yung cubicle ninyo, tapos pag uwi nyo, magkasama pa rin kayo. Kasi pag nag-aaway kayo sa bahay, dala nyo hanggang office yung tao lang kayo. And for sure, mag-aaway at mag-aaway kayo. May kanya-kanya kong kaartehan, may kanya-kanya kong saltik ng ugali. Diba? Ako lalo na, napaka-arte ko, diba? Ang dami.
Diba? Isasako ko talaga kayo, promise. Sabi nila ni si Vero Guevara, pero sa pulis hindi applicable yan. Oo naman, public service kasi ang pagiging pulis. Oo po. Hindi naman sa lahat ang pagiging pulis po ay public service. Public service po yan. Hindi po kayo kasama. I know that because my father is a policeman. Was a policeman. Kasi nagbabantay na po siya sa langit ngayon. Wala makapasok. Lately. Nandun siya ngayon. Diba? Ang tatay kong pulis. Hello po sa mga pulis. Kaya nga, di ba, dakila yung mga pulis, sundalo, mga teacher, kasi they work overtime every time. They go home, di ba, still doing the work. And with that, we'd like to say thank you very much to the management of Ultrasonic Broadcasting Inc., Ma'am Becca, the rest of the corporate team. Mga pangga, nasa Energy FM po ang pinakamasayang team ng mga DJ sa buong Pilipinas. Walang halong etyos. Oo nga. Ang saya-saya, no? Bastusan kayo ng bastusan. Ewan ko sa inyo. Oo nga, bakit kami? Hindi ako kasama. Bakit kami? Ako nga nanahimik ka ako dito. Wow! Si Lara Hill nanonood niya ngayon eh. Si Lara Hill. Si Lindsay. Si Linday na makikita nyo sa mga bus. Oo, di ba? Congratulations ulit. Kahit saan mas nakakarating na siya sa amin. Dumaan nga sa street namin eh. Oh, talaga? Ay, bakit may bus? Tapos, hindi siya magkasya doon kasi di ba maliit lang eh. Tapos, yung sa likod niya nandun yung mukha ni Linday. Si Lindsay. Si Lindsay po yun ha. Siya po yung umiiyak tuwing hapon. Oo. Siya yun. Wag na kayo magtanong. Siya ba yun? Oo, siya nga yun. Si Lindsay. Ano yung sinishare mo na si Linday nag-share ng video? Nagkiyan si Kuya Will. Pinuntahan niya yung anak niya ni Chris Aquino at sinakay sa Ferrari niya. Oo, talaga? Kasi wish ng bata. Oh. Bago mabenta yung sports car ko, no? Sino kayong sasakay ko doon, no? Sino nga ba? Ako nakasakay na ako doon. Si Ipe. Nakasakay na rin ba si Ipe yata? Sa sports car? Diba? Hindi pa. Hindi ko alam kung yan ang kanyang wish. Hindi, yung... Hindi. Isakay ko siya doon para siya magagasolina, brad. Ang mahal ng gasolina. Bahala siya. Sa akin din hihingi. So, wag na. Wag na lang. Wag na. Sa akin din hihingi eh. Alright mga bangga, play muna kami ng kanta. Play Great Chica, Don't Know What to Do by Mark Carpio. Don't know what to do whenever you are near. Sa lahat ng mga bisita, thank you sa pagdala. Welcome to the show. Tawagan nyo kami. We need another caller. Our caller is 7212429. I am Papa Jackson. Dapat, wait lang. Dapat ang magpapakilala. May kasamang paniniran ng sarili. Sige. Ako po yung Papa Jackson na naguhulit ng pantalon 5 times a week. Ikaw. Ako po si Kuya Chico na... magkaiba ang sabon sa mukha at sa katawan. Hindi paninira ka. Paninira yun. Hindi. Naninira ako ng sarili ko. Ay, grabe ka. Iba ka na mamuri ka ng sarili mo. Isa pa. Ako pa. Ako po yung lingkod. Si Papa Jackson na bago magmumug sa umaga, nagkakape muna. Talaga? Oo. Ako po si Kuya Chico na pag gumagamit ng sabon ng iba pang hugas ng puwet. Hindi paninira yan eh. Hindi ko ginagamit sarili ko. Hindi nila alam sa bahay. Hindi nila alam. Gumagamit ako ng ibang sabon. Hindi ko alam kung kanino yung ginagamit ko. Ang baboy mo! Iba ka? Bakit? Yoko nga. Sige na nga, babay. Panggawa yung number 106.7 Energy FM. Pag mo sabihin radyo, sabihin mo. Diyan lang kayo, walang aalis!